Doon ko tayo may tae. Nga lang. Ayan, sige na. Ako na. Ako si Luz Bimindaan Morales, nagre-rescue ng mga aso at pusa. Ang pusa ko po dati, nasa 83 po, lahat po yun. Tapos ngayon po nasa 50 na lang po yung pusa ko, kasi naipa-adapt ko na po yung karamihan. Tapos sa aso naman po, 4 lang po talaga yung aso namin. Sa likod niya. Ito po yung mga alaga kong pusa. Dito po sila nakatira kasama po namin, tapos dito po kami natutulog na mag-asawa. Kaya po nandito po sila kasi pag pinalabas ko po sila, marami pong mga walang yung tao sa labas, tsaka wala po sila makakainan, wala rin magpapagamot sa kanila. Dito lang po kami sa taas. Dito naman po, safe naman po sila. May pusa pa nga po akong tumagal ng 17 years, kahit nandito lang po kami. Si baby po, siya po yung pinakamatagal kong pusa. 10 years old na po siya. Ito po yung tinitiran po namin, dito lang po kami nakatira. Makikita nyo po, ito po, mas malaki pa po yung space ng mga alaga kong pusa, dyan po sila sa baba. Tapos minsan dito rin sila natutulog, pag gusto po nilang katabi po kami. Tapos pag pinataasan po talaga namin to para dito po kami matulog kasi dati dyan po kami natutulog sa baba. Kaya lang konti pa lang yung mga rescue ko noon. Mainit po dito sa lugar po namin, minsan hindi po kami makahinga. Lalo na pag araw po. Sobrang init po talaga dito, parang sinisilaban. Kasi ito na po yung ito na po kasi yung kisame. Yung amoy po, nasanay na po ako. Kapag naglilinis naman po kami dyan sa baba, inaayos po namin yung, para po hindi po mangamoy yung ng pusa. Hindi po kami nagdagdag. Kasi wala po kami space sa aso. Pero marami po akong na-rescue na aso. Yung karamihan po sa aso, kapag nakapag-rescue po ako, tuloy na po sa nag-a-adapt. Ang turing ko po sa mga aso at pusa ko, parang tunay na anak po. Isang pamilya po kami. Bata po ako, pinamulatan ko na po sa lolo ko, nag-aalaga po ng aso. Tapos nung mga ilang panahon po, mga teenager po ako, nakapag-rescue po ako ng pusa. Naawa po ako dun sa pusa kasi bulag po siya. Pauwi ako nung high school. Galing ako ng school noon. Pauwi ako, nakita ko yung bulag na pusa doon sa kanto namin. Baka masagasaan, kaya kinuha ko. Nagsimula po yun noong 1998, yung minarescue nga po ako ng bulag na pusa. Simula po noon, sunod-sunod na rin po yung mga na-rescue. Nakawa po kasi ako kasi wala na po ibang tutulong sa kanila kung ako po yung makakita. Yung ibang tao naman po, hindi naman po pinapansin yung mga kalagayan nila na gano'n, nasa kaawa-awang kalagayan na po sila. Kaya kinukuha ko na lang. Nakatapos po ako ng HRM sa Lyceum of the Philippines. Sa ngayon po, full-time po ako nag-aalaga ng mga aso at pusa, yung mga na-rescue ko. Ako si Rachel Quito, asawa ni Luz Bimindaan. Nangdayang ako dahil wala po kaming anak ng asawa ko. Pero meron naman po kaming mga alagang tinuturing po namin parang mga anak namin po. Simula nung bata kami, si nanay may alaga rin pong pusa. Tapos may alaga rin silang aso. Yung iba po, alam ko po yung pangalan. Kasi yung iba hindi ko po alam ibang pangalan nila. Kasi yung ito, matagal na rin po sa amin to. Katulad nito, si Chokoy. Siya po yung makulit dito. Ito naman si Chubby. Ito, nakuha ko po ito sa Taguig. Favorite ng asawa ko, nakapatid naman ni Chokoy. Ito naman yung makiat, si Lolot po. Lolot.
Ito naman po si Pagong. Sa sobrang taba niya po, hirap na po siyang maglakad. Papagong-pagong na po. Ang palatandaan ko po sa kanila, kasi nakakasama ko sila sa mukha nila, sa mga kulay po nila, tapos sa mga katawan po nila. Yun po ang palatandaan ko sa kanila, kaya iba kilala ko po. High school graduate lang po. Pumasok ako sa isang kumpanya noong 2000 hanggang 2016. Nagtatayo kami ng furniture, mga bangko, mga pang call center, pang office furniture. Bali, tumigil po ako noong November, nakaraan lang. Bali, nagkaroon lang po ng problema. Sa aso po, wala pong kumakagat. Pero sa pusa po, puro kalmot. Pero wala na rin po. Kasi nga, magaling na rin po, peklat. Ito po yung pinaka-latest ko po, yung tinalunan po ako ng pusa. Ayan po yung mga kalmot ko. Tapos ito po yung pinakamalaking hiwa ko po sa mukha. Dito po sa may bandang labi ko po. Tapos ito po yung mga bakas po ng mga kalmot tsaka kagat po sa akin ng pusa. Noong una, ayaw ko kung mag-alaga sila ng mga hayop kasi siyempre maliit lang ang bahay namin. Tsaka siyempre pag dumumi sila, nangangamoy, bumababa. Palibasa ako, nahilig na rin ako kasi yung mga pusa dyan na wala, pinapakain ho namin, binibigyan ho namin ng pagkain. Tsaka may alaga rin ho akong aso. Sabi nila na konsentidora ako dahil hinahayaan kong mag-alaga sila ng ganun karaming pusa. Siyempre, hindi naman pera ko yung pinagbibili nila ng tsaka marami naman tumutulong sa kanila. Maraming nagpapadala ng pagkain, sako-sako pa nga. Ang pusa ko po, ang nakakain po nila na cat food, nasa 5 hanggang 6 na sako po ng cat food sa isang buwan. Tapos gumagastos po ako ng mga more or less 20,000 po sa pagkain po nila. Kasama na rin po yung table food doon kapag pinapakain ko po sila. Tapos sa aso ko naman po, manok po yung kinakain niya. Ang gagawin ko po ngayon, magpo-post ako ng mga cats and dog merchandise pang fundraising po sa mga rescue po namin. Ano yung mga ipopost? Yung ipopost ko po yung mga t-shirt, yung parang ganito po. Para pang fundraising po namin. Actually, ako lang po nakaisip nun na magkaroon po ng fundraising items na sa cats and dog merchandise. Kasi naisip ko po, wala na rin pong mapagkukuhanan kapag marami po kami na-rescue. Kailangan din po namin ng funds. Kaya po, kahit po sa ganung paraan, makapag-fundraising po kami. March 2015 po nung in-expose ko sa Facebook na may mga rescue po akong naasot pusa. May nag-message na po sa akin na isang friend ko na sabi niya, bakit hindi mo ilagay sa Facebook na may mga rescue ka? Yun po, nung pinost ko na po sa Facebook, may mga tumulong po. Hindi po kami kumikita. Ang kinikita po namin, kahit ng barya lang po yan, binibigay pa rin po namin sa mga alaga ng aso pusa. Kahit walang-wala na ako, kahit na konti lang kinakain namin, ibibigay pa rin namin sa aso. So, ito po yung nasagasaan yung paa. Nadurog po yung paa niya. Tapos ginamot ko lang po. Tapos ito po yung isa, malnourished po siya, hindi na po siya makatayo.
Nung nakuha ko po siya dyan sa, sa pretil. Tapos ito po yung sa kanto po, nakuha ko po siya dyan. May mga sugat-sugat po siya. Yan. Tapos ito po yung isa pong na-rescue rin namin na may sugat po sa tenga. Papakain po kami ng pusa sa paligid, yung mga pagkain na tira po namin, papakain po namin sa mga stray cats. Yun nga rin pong hindi ko masabi kung bakit gano'n na lang po kabigat ang inaan namin sa mga pusa. May buhay din yan eh. Parang tayo din yan. Kaya gano'n na lang kami katindi magano sa mga aso pusa. Kahit malayo pupunta namin yan para may masagip kami.